Okay mga ka-team, Team Danos Auto Repair Shop. Ayan. Usapang ano tayo, fuel pump floater. Ayan, pagka empty minsan yung ano nyo, pag empty ang fuel gauge nyo mga ka-team, ito kadalasan ng problema. Itong gauge na to. Ayan. Itong fuel floater na to. Ito, ang floater nito is pang Almera. Mga pinagpalitan to. Ay, sa Libina, tapos sa Almera. Ayan. Ito po yan. Yung mga floater natin, pagka minsan puno, pagka bumaba ng ilang bar, empty na. Ito yan. Ito yan. O kaya, minsan, kahit na puno ka na, full tank ka, empty ka pa rin. Ayan ang problema nito. Okay mga team, bali check natin by multimeter, tapos naka continuity lang tayo yung bus, naka continuity lang tayo para malaman natin kung gumagana pa yung floater natin. Okay, ang topic natin ngayon is ang unit natin is Almera sa Calibina. Guys, pasilip ko lang muna sa inyo yung aking unit na ayan yung aking Nissan Almera para makita nyo lang rin. Ayan po ang aking Nissan Almera. Gagawa lang ako ng vlog para meron akong mai-upload ngayon. Ngayon ang gagawin natin mga ka-team, kuha na natin to. Ito, mapapansin nyo, lalagay lang natin yung multimeter, tong dalawa. Kahit mapunta sa positive and negative yan, okay lang yan, walang problema. Hawakan mo to. Ako na lang, ikaw na lang taga video. Ako nang bahala. Yan, ito yung socket niyan, papunta dito yan sa floater. Pwede rin naman tayo dito mag-connect, pero mas mainam kung dito para hindi kayo malito. Ayan, lagay lang natin yung dalawang pin ng multimeter. Ayan mo konti para kita. Ayan. Tapos iaangat natin yung floater mga ka-team. Ayan, pansinin nyo, gumagana yung floater. Ayan, gumagana yung floater nya. Gumagana siya. Ibig sabihin, okay ang floater nito. Ayan. Ayan. Okay siya sa full tank. Pero pag nangalahati na siya, 3 port, ay sa 1 port, ayan, nawawala na siya rito. Wala na siya rito. Mag-empty na siya dito pag dito. Pag full tank siya, okay. Ito yung ating Nissan Libina. Ngayon, kasunod naman natin mga ka-team, ito, Almera. Papansin nyo, tatlo yung pinaka-tube niya sa taas sa akin. Yan. Tapos, lagay natin to. Kahit magkabaliktad, walang problema. Ngayon, check natin. Halos empty siya. Alam ko nagpalit to dahil sa sobrang dumi na rin. Tapos sa floater na rin ayaw gumana. Ayan, ayaw na gumana. Lagi siyang empty. Ayan, meron siya dito sa taas, kaya lang sobrang hina. Pero pag baba, wala na. Doon na siya sa pinaka full tank nagkakaroon. Pag nagkaroon siya sa full tank, bumaba na konti, ayan, wala nang contact dito. Ibig sabihin, empty na siya. Wala na, empty na. Ayan, dito lang siya sa taas meron. Ayan, kung maririnig nyo. Ayan, dito lang, mahinang mahina. Ngayon, pwede rin naman ang gawin nyo, kasi ito yung pinaka-contact nyan mga ka-team. Ayan, pwede nyo linisan to ng, anong tawag dito? Eraser, o yung pambura sa pencil. Saka nyo itry kung gagana. Madali lang naman magbaklas dito mga ka-team. Hugutin nyo lang yung pinakasakit dito, tapos kunin nyo lang to. Kung ayaw nyo bumili, try natin na pagganahin. Parang gano'n na nga style. Yan, tapos tulak nyo lang na malakas to. Matigas nga lang to. Ayan. Pagtulak. Ngayon, ganitong posisyon naman tayo. Try natin kung gagana. Para nakadikit yung pinaka-contact niya doon sa floater. Sa board ng floater. Okay, nasa na isa. Ay, ito. Okay. Kabit natin to. Kabilaan lang kahit magkabaliktad. Tapos subukan natin.
gumagana siya dito, kaya lang sobrang hina. Ngayon ang gagawin natin dito, tutusukin natin, subukan natin kung ano, baka mamaya madumi lang. Ayan, wala talaga siya, oh. Wala siya. Tapos ang gagawin natin, kuha kang toothbrush doon, linisan natin. Subukan natin mga katim, para kung sakaling ayaw nyo bumili ng floater o ayaw nyo magpalit ng fuel pump, subukan natin kung gagana. Kuha lang tayo ng toothbrush, pwede ring eraser, kuha kang contact cleaner doon o kaya throttle cleaner, para may turo natin sa kanila na baka kaya pang buhayin to mga katim. Minsan kasi nakakabuhay pa kami ng mga ganitong floater. Kahit yung ano, yung WD-40 pwede naman yun. Ayan, hintayin lang natin mga katim. O yan, pwede na yan. Ayan, contact cleaner, o. Spray natin. Tapos toothbrushin lang natin. Tingnan natin kung kukontak na to. Pwede ring eraser, depende sa inyo, pero tingin ko hindi na kukontak to kasi putol na pala yung wire dito mga katim. Ayun, dapat kabila ang wire yan, meron dito saka dito, putol na siya kaya hindi na siya kukontak. Ayaw na dito. Tingnan natin mga katim, putol na to, ibig sabihin wala nang pag-asa yan. Ito kasi mga katim, kung mapapansin nyo, parang pares lang to ng ano, Libina sa Almera. Pares lang sila ng floater. Kabit natin to. Ayan, ayan o. Pero pag bumaba na rito, wala na. Try naman natin linisan to dito. Minsan nakukuha pa sa linis mga katim, minsan wala na talagang pag-asa. Ayan. Okay. Subukan na natin ulit. Ayan. Ayan. Mga okay naman to. Ayan. Linisan nyo lang mga katim pagka meron kayong ganito. Unang gawin nyo, try nyo muna linisan. Pag wala talaga, pwede na kayo magpalit. Ayan. Ayan mga katim, maraming salamat. Based to my experience pala dito sa aking Nissan Almera, kung tutuusin, nasira rin yung floater ko niya, nag-empty ako sa aking gauge, sa gas gauge ko, nag-empty ako kasi dati, kukwento ko sa inyo mga katim, based on my experience lang dahil sa aking Almera, saka meron rin akong sasakyan na Libina, halos nasira rin yung floater ko. Ngayon mga katim, mahilig kasi ako sa sagad-sagadang full tank. Yung sagad-sagadang full tank kasi mga katim, ganyan na yun, nakatukod na yun doon sa pinakaano natin. Ang nangyayari dyan, syempre, pag sagad-sagad ang full tank natin mga katim, nagkakaroon siya ng tama sa itaas, nag-uugtol-ugtol, kaya nasisira yung floater natin kasi pabalik-balik ng ganito yan. Yan, pabalik-balik yan pagka malubak, yan, kasi full tank na full tank tayo, sagad na sagad yan. Kaya mas sinasuggest ko sa inyo na Matic, pwede rin, bahala rin kayo. Kasi sa akin naman tinuturo ko yung based on my experience ko kung bakit nasira yung floater ng Almera ko sa Nissan Grand Livina kung sasakyan. Ngayon, start naman na hindi na ako nagpapa-full tank ng sagad. Lagi lang Matic, wala na ako naging problema sa mga floater ko. Accurate na accurate talaga siya. Ayan, mapapansin nyo. Ito, wala na to mga katim. Ito, kung mapapansin nyo, ayan yung wire nya.
Ito yung wire niya. Pagdating sa kabila, wala na. Dapat meron rin siya na kukonektahin dito. Ang gagawin natin, i-connect na lang natin siguro dito sa kabila para malaman natin kung gumagana pa. Oh. Yan. Connect natin dito mga ka-team. Connect natin dito. Ayan, oh, gumagana pa pala siya. Oh. Ayan. Gumagana pa siya. Ayan. Diba? Ibig sabihin okay pa siya. Kaya lang, ang problema, yung pinaka ano natin, yung pinaka yung pinaka wire natin na naputol. Ayan. Ayan. Nasa gitna, o. Ayan, gumagana. Etong nawala, mga ka-team. Yan. Sign dito. Dapat dalawa yan eh. Connection dito, saka dito sa kabila yan. Ayan. Dapat meron yan para gumana yung floater. Kaya nasira to, putol tong wire dito sa kabila. Okay mga ka-team, maraming salamat at hindi ko na papahabain pa ang aming video. Pwede ko kayo mag-comment about dun sa mga gusto nyong i-request sa amin para makapag-DIY kami. Ayan, maraming salamat rin sa mga nagme-message sa akin. Ayan, sa FB namin. Nagtatanong about sa sira na sasakyan nila. Pero sobrang papasalamat ako sa panonood sa aming video. And then sa pag-subscribe sa aming munting video. Hindi man ganun kataas ang subscriber, pero naniniwala ako na marami pa rin magsusubscribe sa amin at marami pa rin gustong matuto about sa kanilang mga Nissan. Okay mga ka-team, Team Danusay Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.